Diyos sa buhay. Hallelujah, 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 Panginoon. You are good, you are magnified in this place, you are lifted up in this place, Panginoon. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Revive us, Lord God. Revive our spirits, Panginoon. Kami nauuhaw, Lord God, sa inyong banal na presensya, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, as we sing, as we praise your name above every name, Panginoon, kayo ang kikilos sa lugar na ito. Thank you, Abba Father. Thank you, thank you. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. See what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Then is overcome. You've already won. Oh God of revival. Oh God of revival. Thank you, Jesus. You rose in victory. You rose in victory. And still forever on your throne. So why should my heart fear what you've defeated? I will trust in you alone. There's no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival,
You can light it up. You can light it up. Oh God of revival. Let hope arise. Let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival. The darkest night. You can light it up. You can light it up. Oh God of revival. Let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival. Oh God of revival. Yes, Panginoon. Oh, pour it out. Oh, pour it out. Oh, pour it out. Well, let us give the best and best clap offering to our living God. Hallelujah, Lord God. Lord, before po, let's start this service with a prayer. Hallelujah, Lord God. Lord, hallelujah. Lord, we thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, for your love, for everything you gave to us, Lord God, the strength, the hope, Lord God, the power. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for everything, Lord God. Hallelujah. Lord, patawarin niyo po kami, Lord God, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Lord, patuloy niyo pong linisin ang aming puso at isipan, Lord God, nang sa ganun ay makapag-praise and makapag-worship po kami sa inyo ng bukal sa aming kalooban. Lord God, hallelujah. In this moment, Lord God, we only want to feel your presence, Lord God. Hallelujah. Fill us with your Holy Spirit, Lord God. Gabayan niyo po ang inyong lingkod, Lord God. Lord God, may you fill me, Lord God, with your Holy Spirit. May you fill us with your presence, Lord God. Fill this place with your love, with your presence, with your power, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord God, ipinapaubayan po namin sa inyo ang araw na ito, Lord God. We lift all our praises and worship to you, Lord God. Bless you, Lord God. Guide our hearts, our mind, and open our spiritual ears, eyes, and heart, Lord God. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa hope na binibigay niyo sa amin araw-araw, Lord God. Thank you, Jesus, for your goodness. In this we pray, in Jesus' name we pray. Amen. So, magandang hapon po sa ating lahat. Namiss ko to. Amen. So, ayun po, ang title po ng ating exhortation today is A Fresh Hope in Every Season. So, I got my scripture from Isaiah 14 verse 31. Sabi po dito, Isaiah 40 verse 31 po. 31. So, sabi po dito, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, fresh hope. So, sino po ang hindi may kailangan sa atin dito? Di ba parang lahat naman po kailangan po natin, di ba? So, alam po natin na may mga seasons sa buhay natin na minsan yung pag-asang meron po tayo is very alive and very fresh, very expectant siya, like parang sobrang hopeful po natin kumbaga. Pero may mga times din na yung hope na meron tayo is nadidrain po. Dahil sa pagod sa work, sa school, sa buhay, sa mga anak.
sa mga kaibigan, sa love life, ganyan. So, hindi laging nasa yung hope natin. May mga times din po na na-drain din or nauubos. At some point, we become exhausted sa lahat. So, sometimes, life throws a plot twist. And nakikita na lang natin yung sarili natin sa place na di natin in-expect or we've never seen coming. So, ayun po, sabi nga po sa Isaiah, according to Isaiah 40 verse 31, this promised renewal of strength comes with a condition, choice, and comes with having confidence. So, triple C po siya. So, sabi po dito, when life feels overwhelming and exhausting, we need a promise of renewal to give us strength. Ay sabi sa Isaiah 40 verse 31 nga po, it teaches us that those who hope in the Lord will exchange their exhaustion for renewal, for renewed strength. So, but according to this scripture also, this promise of renewal of strength comes with a condition. So, ano nga ba yung condition na to? In order for us to move out from this exhaustion, para po makalis tayo sa pagod na to, and makapunta po sa place of confident strength, the condition requires waiting for God. So, ibig sabihin po ba ng waiting na to ay to wait passively? Yung nakaupo na lang tayo or maghintay na lang until God does something? Yun po ba yung ibig sabihin nito na wait for God? Or is there some sort of action we take in the meantime? So, in the context, we see that the meaning of the word wait in Isaiah 40 verse 31 is not about passively sitting back. Hindi ka lang basta nakaupo. Hindi ka lang nag-aantay ng gagawin ni Lord. Hindi ka lang yung nakatunga. Inaantay mo na lang kung ano yung mangyayari. So, hindi po ganun yung sinasabing wait for the Lord. Kumbaga, ang sinasabing waiting dito, sabi dito, is an active recalling. Actively waiting. Ibig sabihin po nun, sa waiting na to, ito po yung binibigay sa ating way ng Lord para to give us a way to remember, recalling, alalahanin kung sino siya, kung ano yung mga nagawa niya, ganun. Pero, di ba, mapapatanong ka din talaga, how can waiting make it possible? Paano nga ba nagiging posible kapag nag-aantay ka? So, kasi when we're suffering, we tend to see only the present moment. So, kapag nagsasuffer po tayo, di ba, ang nakikita po natin is kung yung problema lang. Minsan po ganun, parang doon tayo nakafocus. So, umaano po yung perception natin, parang nagiging narrow po siya, nagiging close. Ganon. And we experience, our perception narrows and we experience despair. And in that context, passively waiting around for something to happen seems very unhelpful. So yun nga po, hindi po nakakatulong yung passively waiting ka lang, yung walang ginagawa. So kailangan may gawin ka. Yun po yung good news na sinasabi ng Isaiah 30 verse 31. Sabi dito, the good news is that Isaiah 40 verse 31 isn't talking about passive waiting, but about a different way of seeing the world. An expansion of our perception through memory. Through memory. So yun nga po, yung sinasabi sa pag-wait dito is actively waiting, yung inaalala mo lahat. Kung ano yung miracles na ginawa ni Lord sa'yo before, ganun. Ganun po. So in these times, dito na po papasok yung isang sin, which is we need to make a choice. We have a choice. We can either lose our grip on hope and let our disappointment heart start to question God for His delays and promises. On the other hand, may choice tayo na we can choose to
to hold fast to the eternal anchor of hope we have in Jesus and His ability to do what only He can do. So, reality po ng buhay na ito na there will be that hard times will come. Seasons will change. People will come and go. So, people will come and go and will walk through hard things. But Jesus will never be anything but faithful and true. So, He is faithful. Lord is faithful through it all. And our hope is well placed in Him. So, it's during the trials and disappointments in life that we need to ask God for fresh hope. So, kailangan natin, sa mga times na to, dito yung kailangan nating mag-ask kay Lord ng fresh hope. So, to give us hope as an anchor for our souls that causes our faith to expand and keep believing God for the miracles only He can do. So, we have the choice of recalling God's past actions in order for us to gain a renewed perspective for the present moment. So, choice natin, dito sa waiting na to, binibigyan tayo ni Lord ng choice na piliing alalahanin kung ano man yung mga ginawa niya sa'yo noon, kung saan ka diniliver ni Lord noon. So, and from this, dito na po papasok yung isang C, which is confidence. From remembering who God is, we know fresh hope is there in every season. Because the God of hope is here. And naniniwala po ako na it's the same for everyone else who is facing a tough decision, an unstable job, a scary health condition, and broken relationships. Or whatever you could ever possibly face, kung ano man pong fini-face nyo ngayong moment na to. So, confident po ako na God is working in all things in our lives. So, nakita ko na po na ginawa na to ni Lord sa buhay ko, and I'm sure din po na nakita nyo na din po yun, and I believe He'll continue to see, I believe na I'll continue to see Him do it again. So, we must believe that He is willing and able to meet our needs according to His riches and glory. So, ayan po, praise God because nothing is impossible for Him. We must believe that breakthrough and provisions and healing and answers and directions are on our way. So whatever you need, keep bringing those requests to God. So sabi nga sa Matthew 7 verse 7 yung ask and it will be given to you, knock and the door will open to you unto you, and seek and you shall find. Ayun. Ayun. So ayun lang, present your request to the Lord. And kasi si Lord naman, hindi naman siya napapagod na pakinggan yung mga boses natin. So, He is a good Father. He is faithful always and forever. So, ayun po, in context, we see that, summary na po. In context, we see that the meaning of the word wait in Isaiah 40, verse 31 is not about passively sitting back until something happens. So, yun nga po, yung waiting na sinasabi po dito is yung may ginagawa po tayo. Nagdadasal tayo, pinupuspos natin yung sarili natin sa Holy Spirit, yun po, devotion, yung actively, may ginagawa talaga. Hindi lang basta nakaasa tayo sa result na gusto natin makuha. Ayun po. So, application po dito is, the people of Israel find their consolation in remembering the identity of their God. Comfort is rooted in memory.
So, minsan, pag may pinagdadaanan po tayo, yung comfort po natin is kailangan lang nating alalahanin kung sino ba si God sa buhay natin. Kailangan nating alalahanin kung ano ba yung nagawa niya noon sa'yo. Saan ka niya diniliver? Paano ka nakasurvive? Bakit ka nandito pa rin? Kailangan natin alalahanin lahat kasi yun yung magiging foundation natin para lumakas ulit. Doon tayo, yun yung root. Yun yung kailangan nating balikan para ma-renew yung strength natin, yung hope natin. Alalahanin natin lahat ng nagawa niya and most especially kung sino siya, kung ano yung kaya niyang gawin. Ayun, so yung conclusion ko po ay, sabi nga sa kanta po kanina, the things you've done before in greater measure, you will do again. So why should my heart fear what you've defeated? I will trust in you alone. So tunay nga po na napakabuti ni Lord, na He is really a good Father. The God of revival, sabi nga sa kanta. He can revive and restore everything that has been lost sa'yo. Kung ano man yung feeling mo, nawawala na sa'yo. Like strength, yung love, yung hope, lahat kaya niyang i-revive. Yung, alam niyo pa yung sa hospital, yung clear, yung ganyan, revive. Ayun. Kayang-kaya ni Lord pabalikin lahat ng mawawala sa'yo. Kung hindi man bumalik, papalitan niya yan ng mas even greater things sa ina-expect mo. Kasi siya nga si God Siya, God of revival. Kaya niyang gawin lahat. Nothing is impossible for the Lord. Kaya nga sabi dun sa is there anything hard for the Lord? Wala. Kasi alalahanin mo kung ano yung identity ni Lord na kaya niyang gawin lahat kasi He is the Lord of all. Ayun. So, conclusion, let's declare that the best is still yet to come with Jesus. Our days are numbered in Him, so let us make every season count. Ayun lang po. To God all be the glory. Amen. Pinatay mo ba? Amen. Glory to God sa buhay mo. Apple, palapakan natin ang Diyos sa buhay mo. Apple, eksakto. Alam niyo, napakaganda ng fresh hope na inaangat natin. Eksakto, Terosa. Umuwi na ba sila, Pastor? Kumakain sila. Okay. Yung part ng ating inaabangan na sinasabi ni Apple dito, na hinihingi natin lagi, yung fresh hope natin, po, yung strength galing kay God. Alam niyo po, sometimes yung tinatawag nating waiting natin, sabi nga ni Apple, that is the time na maging aware tayo kasi yung waiting natin kapag hindi nakapokus tayo, yung mindset natin, nagkamulong tayo ng problema while we are waiting, yun yung time na ang kaaway doon pumapasok sa sitwasyon ng isang tao. Kaya nagkakameron ng depression, stress, ganyan. Kasi during waiting, sa time na yon na inaantay mo na God release or restore upon me, again, the strength coming from you, yung hihingin mo yung kay Lord na yun habang naghihintay ka, sabi ni Apple, hindi po pwede, nakatunganga ka lang yung term na ginamit niya, tulala na, kapag hinayaan mo doon, nag-o-open yung door sa kaaway para doon ka i-hook. Doon ka minsan, during the time na ikaw ay nasa gitna ng kahinaan mo, na humingi ka ng restoration of strength to God, kailangan maging aware ka. Kasi gawa ng napakahirap din na nasa sitwasyon ka doon, tapos mahook ka pa ng kaaway. Kasi yun po yung pinaka saddest part ng isang tao na Christian na tapos lalo ka pang lulugmok pagdating doon sa sitwasyon na ikay mahuhog ng kaaway. Kaya dapat talaga po tayo magpe-pray, lagi na magpe-pray. Kasi yun lang yung way para tayo ma-restore again. Yung mindset natin, yung focus natin to God, and look, lagi tayo for the good. Positive, lagi po tayo. Kasi pag naging nega tayo, pag nega na yung ating sitwasyon, for example,
Nasa sitwasyon ka na may sakit, para mas maganda. You're hoping to God for the complete healing. Tapos during na yung prayer mong yon, yung sakit mong yon, gagawin ng kaaway, tatamnan pa ng iba. May sakit ka na nga pain sa tiyan mo, dadagdagan pa sa tuhod mo, dadagdagan pa sa parte ng katawan mo. Ang magkakaproblema sa atin doon ngayon, yung faith na natin kay God, kasi sasakyan na yung isip natin ng kaaway. Alam nyo, yung sa ating spiritual battle natin as a Christian, lalo na tayo mga nananampalataya at naniniwala ng Diyos ay Espiritu, at sa katotohanan, ang kalaban niya Espiritu din. So, kaya-kaya niyang i-deceive yung ating mind sa itinatanim niya. And at the same time, mabago yung puso natin. Kaya yung mga nasa sitwasyon na nanghihina, lalo silang nanlulugmo. Yung may sakit, lalo silang nakakaramdam ng ganito. Kasi yung isip nila nawawala doon sa situation na kinaroroonan nila. Sometimes pagka yung sinabing problema o may sakit, may progress kasi to. Hindi basta snap lang yung healing, bibigay kagad ni God. No, may process yun. Andun yung progreso na makita ni Lord na meron din namang, hindi passive sabi nga niya, meron din namang ginagawa tong taong to. May action tong ginagawa tong taong to. Hindi komot may sakit ka na, nakahiga ka lang dyan, lugmok. Eh kung kailangan mo, exercise. Magluto ka ng mga pagkain na masusustansya. Hindi nag-aantay ka lang na pagsilbihan ka ng asawa mong hikap ng hikap. Ganun. Hindi pwede yun. Kailangan talaga maglilingkod ka sa sarili mo. Bibigyan mo ng lakas sa sarili mo. Kaya hindi natin kay Lord yung strength, di po ba? Pero pinakamaganda dito, kung mababasa niyo po yung devotion natin kanina. Kasi kagabi, kachat ko si Pastora, 11 na siguro, wala pa nasagot yung mga exhorter natin, hindi natin alam. So, that time na natutulog ako, binasa ko yung ating devotion na dapang umaga ngayon, na kagabi pa lang binasa ko na. It's about yung Jesus feed 5,000. And that feeding nung 5,000 na yun, ang gustong-gusto ko doon, yung test ni Jesus Christ kay Felipe. Sabi ni Jesus Christ, 5,000 yan. Humanap ka na mabibilihan para pakainin lahat yan. Doon na nag-worry si Felipe. Kasi ilan nga naman yung 5,000, ilan ang pupuntahan niya, yung budget nilang pera, almost salary na for 360 days ang gugugulin nila doon. Hindi niya alam na kasama niya si Jesus that time. Buti na lang yung isa. Meron ditong isang bata, may dalang patola at saka upo, tinapay at saka isda, and then the miracle happens. Kaya sometimes nakakalimutan natin, si Jesus nga pala, ang daming promise. It's almost 8,000 promises in the Bible. Isa-isahin mo yung lahat na yung baka, yung isang promise ni God, nandun ka sa sitwasyon na yun. At yun, ibibigay ng Lord sa'yo. Kaya nga sabi, di ba, ask, believe, and you will receive. Yun ang ating panghahawakan. Kaya tayong mga mananalangin, hindi lang po tayo nagdadala ng panalangin kay God. Umaasa tayo na yung ating pinalangin ibibigay sa atin. And that fresh hope na ibibigay sa atin, something new lagi. Bago yan. Hindi po pwedeng balikan yung ibinigay ng Diyos sa sitwasyon ng unang panahon. Maaaring yung sitwasyon natin kapareho nun, pero ngayon, iba ang binibigay ng Lord para sa atin. Depende sa sitwasyon mo at mas bago. Amen po. Tayo po'y mananalangin at ito po'y dadalhin ng ating kapatid na prayer leader for today. Sino po? Sister Rosa, ang ating prayer leader. Sister Rosa, 4 na buwan ko nang sinend sa inyo yun. Ako magpapray ngayon, sa isang linggo na kayo. Nagawa ko na yung mga schedule ko, pero ito ngayon, wala Pastor na, di ba meron? Sino? Okay, nasend ko yung kay Rosa, balikan niyo. Ako na ho ngayon, susunod na linggo na kayo. Tayo po ito ngayon. Sister Rosa, ang exhorter natin hanggang anniversary, ang music team natin, lahat mo yung may schedule na. Ha? Yung una mong mga Tapos na ho yun, tapos na yun. Ito yung buwan na to, kasama kayo doon. Hindi ko nabasa. Buwan-buwan yun siya. Napagkanuhan siguro. Ako naman nanalangin parang kayo gutom pa, baka ang iyong hihingi ngayon, more strength kay God. Mga kapatid, ang ating ipag-pray ngayon, itong anniversary natin, hindi lamang yung preparation natin for Pageantry Music Team,
but yung gagawin ng Diyos sa atin in our anniversary. Yun ang pinakamaganda. And I do hope na lahat tayo nag-aantay ng answer ni God about our prayers at yun ang ating hingin. Pwede ba tayo magpatugtog ng kalahati bago mag-alis, Miguel? Tugtog tayo ng konting kalahati para solemn lang natin. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na medyo lumapit sa akin at para naman makita ko at maramdaman ko na kayo nandyan. Susod kayo dito. Si Jay, Gabriel, sa katusod dyan. Okay, you may go. Thank you for your time. Salamat at may pasok ka pa. Amen. Glory to God sa buhay mo. Tabi-tabi tayo dito para susod kayo ng konti. Para pag-declare natin talagang bayong-bayong kaway. Hallelujah. Hallelujah. Lumayo yun. Ayaw mo ng hangin? Minsan papalakpakan natin ating Diyos ng buhay. Hallelujah. Bigyan natin yung the best clap offering to the Lord. Hallelujah. Come on, church. Give your best. Clap. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Patuloy kami, O Lord God, na lumalapit sa inyong harapan. Kami po'y nagpapakumbaba at patuloy nagpapalinis, O Lord God, ng banal na dugo ni Kristo sa aming puso't isipan. Lord, hindi kami karapat-dapat. Ngunit, alam namin sa pag-ibig mo, O Lord God, hahayaan nyo ng bawat isa sa amin, ang bawat anak mo na narito, O Lord God, bilang tagapamagitan, O Lord God, sa pananalangin sa araw na ito. Balutan niyo po ng banal na dugo ni Kristo ang apat na sulok ng inyong templo. Inaanyayahan namin ang matatapat na anghel na siya magbabantay sa labas at loob ng aming kinaroroonan. At gayon din, O Lord God, anumang gawa at plano ng kaaway, ngayon mismo, O Lord God, hindi namin pinahihintulutan. We cast out in the name of Jesus. At lahat ng distraction, O Lord God, sa oras na ito, kinakas out namin in this place, sa aming buhay, sa aming kinaroroonan. Wala silang karapatan. Ang presensya niyo lamang ang aming maranasan, O Lord God. Ang pagsama ng banal na Espiritu, O Lord God, na siya maglilid sa amin into prayer, Father God, ang makakasama namin sa oras na ito. Lord, sama-sama mga anak mo sa oras na ito, dinudulog po namin sa inyo ang nalalapit naming anniversary, O Lord God, sa June 7. Ang una, yung preparation ng music team. Sa aming mga worship leaders, sa buhay ni Pastor Mapay, sa buhay ni Alfonso, sa buhay ni Sister Veronica, sa buhay ni Sister Marisa. And even, O Lord God, sa lahat na magbaback up, sa buhay ni Brother Richard, ni Brother Eric, Sister Emily, Sister Karen, Sister Rachel, Sister Emily, O Lord God, yung mga anak mong ito, O Lord God, natatayo sa pulpito, O Lord God, kung saan gaganapin ang anibersaryo. Lord God, Father God, hallelujah, in the name of Jesus, hayaan niyo po ang banal na Espiritu, O Lord God, ang mamuna sa kanilang puso. Hindi ang boses nila, yung commitment ng kanilang heart, at doon makikita, O Lord God, ang pagkilos ng banal na Espiritu habang ginagamit mo mga anak na ito na nagpe-praise and worship, O Lord God. Sa pagkakantahan pa lamang ng mga anak mong ito, O Lord God, mamiminister na ang lahat, O Lord God, sa lugar kung saan gaganapin ito. And at the same time, dalangin din namin, O Lord God, ang aming anniversary na gaganapin, O Lord God, sa Piazza Carrara number 17. Lord, sa lugar na yon, ngayon pa lamang itinataas po namin sa inyong kalagitnaan. Ipuin niyo po, O Lord God, lahat, O Lord, ng mga tauhan o yung mga staff ng administrator, O Lord God, sa lahat ng mga sora na nandoon, sa lahat ng responsibility, O Lord God. Ngayon pa lamang ipuin mo ang puso, O Lord God, ang mga anak mo na naroon. We do believe, Father God, in heaven na may gagawin ka sa kanilang buhay. I-bless niyo po sila, O Lord God, with your love. At wala pong maging diferensya, O Lord God, sa anumang nangyaring ito.
At yung lugar na yun kung saan dinideclare namin, doon magaganap ang aming 26th year anniversary, O Lord God, sa June 7. At sa araw din yun, O Lord God, sa aming speaker, sa buhay ni Rev. Jerry Manalo, O Lord God, our supervising pastor sa buong Europe, nagagamitin mo, O Lord God, ngayon pa lamang yung revelation of your word on that day, Father God, hindi lang naka-align sa team ng buong taon. Bagkus, O Lord God, maraming mabibless, O Lord God, that day. Gagamitin mo ang anak mong ito, O Lord God, not only to speak your word, but gagamitin mo, hallelujah, para mag-glorify kayo, makita yung kapangyarihan mo sa kanyang buhay, sa pag-alat ng kanyang kamay, sa pagbuka ng kanyang mga labi, O Lord God, ang kapangyarihan mo makita sa kanya, Father God. At ngayon pa lamang, O Lord God, sa oras na ito, ang pagpapala, O Lord God, ibibigay mo na sa kanya nasasakupan, at dadalo ito, O Lord God, sa lahat ng ma-attend, O Lord God, sa araw ng anibersaryo. At gayon din, O Lord God, sa lugar kung saan namin gaganapin ito, lahat ng mga invited namin, lahat ng aming pinasahan ng invitation, ngayon pa lamang hindi sila magdadalawang isip, O Lord God, na dumating sa araw na yun, magkus, O Lord God, their decision, fix na yun, O Lord God, in the name of Jesus. At patuloy, O Lord God, sa oras na ito, kami na mga anak mo na narito, binagtagapamagitan, nananalangin kami, Father God, hallelujah, na patuloy, O Lord God, na kayo ang kumilos sa aming anibersaryo nito. Hindi mo hahayaan anumang hadlang, gawa ng plano at kaway sa buhay ng mga anak mo, O Lord God, na tatayo, na pupunta sa lugar na yun, in the name of Jesus. Sila man ay galing ng Roma, Brescia, Torino, at iba't iba pang lugar, O Lord God, na may invite namin. Nandun yung full protection, O Lord God, yung pag-guide sa kanila, pagnubay, pagkakalog niyo po sa kanila sa pangalan ni Jesus. At patuloy din namin dinudulog, O Lord God, lahat ng mga pagkain na kakainin doon, Father God, sa lugar na yon na aming paggaganapan ng anniversary. Hugas ito ng banal na dugo ni Kristo. Yung catering, O Lord God, hallelujah, na kinuha namin ngayon pa lamang, yung preparation, yung pagkain, O Lord God, hallelujah, nandun na yung patnubay at pagsama mo, paghuhugas ng banal na dugo ni Kristo, at walang anumang gawa at plano ng kaaway na gagawin sa lahat ng kakainin na dadaloy sa aming mga labi, O Lord God. Yung pagpasok lahat sa aming mga labi, O Lord God, hugas ng banal na dugo ni Kristo, maging liquid, solid gas, O Lord God, sa araw na yon. Ito ay protektado ng banal na dugo ni Kristo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At gayon din, Father God in heaven, sa oras na ito, hingit dalangin namin, O Lord God, ang aming spiritual parents, spiritual father, sa buhay ng Apostol, Bishop Art Gonzalez, Father God, sa buhay ni Revlin, ang mag-asawang ito, O Lord God, na patuloy mong ginagamit sa inyong ministeryo, patuloy mong pinapadala sa sulok ng mundo, O Lord God, na doon dinideklara namin yung full protection be upon them, O Lord God. Yung multiple anointing na pinagkaloob niyo po sa kanila na patuloy namin nararanasan, patuloy na pinadadama mo, O Lord God, sa lahat ng lugar na kanilang matungtungan. Naniniwala kami, Father God, sa lahat, O Lord God, na kanilang mapuntahan nandoon, mas maraming makakalaya, maraming madideliverance, marami, O Lord God, ang pinagpala at pagpapalaan sa buhay ng mag-asawa nito. At kung paano pinagpala ang mag-asawang to, yung kanilang pamilya, kanilang sasabupan, dadalo ito sa lahat ng churches sa buong mundo. At patuloy din sa oras na ito, Father God, kami naniniwala at nananampalataya, O Lord God, na hindi lamang itong anibersaryo ito, O Lord God, makakaranas ng kapangyarihan, ng sign, wonders, miracle, O Lord God, ang inyong templo. Bagus ito'y mararanasan namin every Sunday, O Lord God, every Saturday, every day in our life, O Lord God, sapagkat ang aming buhay, O Lord God, na nakatalaga sa inyo, iparanas mo sa amin, O Lord God, yung kapangyarihan mo, that we can declare your word and promises, O Lord God, na mararanasan namin ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo lahat ng mga anak mo, O Lord God, hallelujah, sa paggamit mo sa aming kamay, sa aming mga labi, O Lord God, ipahihintulot mo, O Lord God, yung authority namin para kami, O Lord God, ay makapagpagaling, makapagpalaya, O Lord God, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, at lahat ng mga anak mo dito na may pananampalataya at pananalig sa inyo, ay gagamitin mo, O Lord God, bilang pagpapatuloy ng ministeryo mo sa mundong ginagalawa namin. At gayon din, Father God in heaven, sa lahat, O Lord God, ng aming ginagawa every week, O Lord God, samahan po kami ng banal na Espiritu, Father God in heaven.
Huwag niyo pong pahintulutan na magawa ng plano ng kaaway sa buhay ng bawat isa namin, sa aming pamilya, sa aming mga kapatid, sa aming mga anak, O Lord God. Malayo man sila sa amin, O Lord God, nandun yung full protection sa kanila. Yung pag-iingat niyo po sa kanila, ipagkaloob niyo po ito. At kung paano pananampalataya ng mga anak mo na narito, O Lord God, na naglilingkod sa inyo, ganun mo rin tataniman ng mga puso ng aming mga mahal sa buhay. Mga sa Pilipinas, marito, anak man namin, kapatid, pamangkin, Lord God, taniman mo kanilang mga puso, O Lord God, na siya magbubuhay, O Lord God, magbibigay, O Lord God, na upang sila'y makapaglingkod katulad ng paglilingkod namin sa oras dito. At kayo diningit na namin, Father God in heaven, sa aming trabaho, sa aming mga amo, mga kapatid, at as declare ang ating mga amo sa kanilang mga pangalan. Hallelujah, yung trabaho natin, sa yung mga amo natin, papalain nawa ng Diyos at dumaloy pagpapala sa atin. Palakasin sila, O Lord God, hindi lamang yung physical, maging yung spiritual nila. At sa oras ng ating pananalangin sa bahay ng ating mga amo, nawa kumilos ang Banal na Espiritu sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga anak. Hallelujah! At maging mabuti sila sa buhay natin bilang tayo'y mga anak ng Diyos. Padre, maraming salamat at itinalangin din namin, O Father God in heaven, sa lahat na may mga sakit at karamdaman. Hallelujah! In the name of Jesus, na patuloy natin pinapanalangin sa buhay, O Lord God, Sister Imelda, na patuloy namin pinapanalangin sa inyo, O Lord God, yung kanyang kalagayan, iulat niyo po ang inyong mga pangyarihan kamay, ipatong niyo po ito sa kanyang ulo ng paduloy ng banal na dugo ni Kristo, simula ulo hanggang paanan. Mananaitay ito sa lahat ng sirkulasyon ng kanyang dugo. At sa pagtalo nito, O Lord God, lahat ng virus, bacteria, Father God in heaven, tinutunaw ito ng banal na dugo ni Kristo. At we declare at pinanalayas namin yung salita na sakit niya na cancer, pinalalayas namin sa kanyang buong katawan. And even, O Lord God, sa ating mga kapatid, kaibigan na may cancer o dinadialysis, mataas ang kanilang sugar, potassium, high blood pressure, ngayon pa lamang we declare in our mouth, O Lord God, na sa paghingi namin ng kapatawaran ng kanilang kasalanan, ipagkakaloob niyo po sa kanilang kagalingan in the name of Jesus. Hallelujah. We declare it. Hallelujah. Kung gaano kapangyarihan ng inyong dugo at tumapat sa katawan ng mga anak mo na may karamdaman, kagalingan ipagkakaloob po sa kanila. At naniniwala kami, Father God, na patuloy na sa aming pananalangin, nagkakaisa ang aming puso, ang aming isipan, ang aming espiritu, O Lord God, upang dalhin dyan sa inyong paanan ang aming panalangin sa pamamagitan ng mga matatapat na anghel, na paligpanag, na binibitbit ang aming panalangin. Ano man ang maging hadlang sa kalawakan, pinuputol namin ito sa pangalan ni Jesus. Bagos yung protection by the holy blood of Jesus and the power of His name, Father God, makakarating dyan sa inyong paanan ang aming panalangin. Hingin dalangin din namin, Father God in heaven, sa templong ito, O Lord God. Mas marami ka pa, O Lord God, na kaluluwa ang dadalhin sa lugar na ito. Kaluluwang buhay at kaluluwa na dapat nanghihingi ng kaligtasan. Lord God, alam niyo po yun. At kayo lang nakakalam ng lahat ng mga bagay na ito, O Lord God. Father God, pag-ibayuhin niyo pa ang karunungan namin, O Lord God, into deliverance. That we'll experience the amazing thing, O Lord God, na nanggagaling sa inyo through deliverance. We do believe, Father God, sa pamangyarihan ng banal na dugo ni Kristo and His name, Father God. Lord, hallelujah, lahat ng gawa't ng kaaway ay tinatapakan namin sa oras na ito at hindi siya makakagalaw sa inyong templo sapagkat silyado ito ng banal na dugo ni Kristo. Gayun din, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo, hallelujah, na tatayo sa anniversary sa aming opening prayer, tayo sa opening, sa aming closing prayer. Hallelujah. Kasi nawa naman ang Espiritu at magamit mo kanilang mga buhay, mamutawi sa kanilang mga labi, ayon, O Lord God, sa kagustuhan mo at sa mensahe ipagkakaloob mo sa kanila. Reveal unto them, O Lord God, your word, na siya makakapagpalakas, O Lord God, sa lahat ng mga karinig sa araw ng anniversary. Lord God, sa aming lahat ng mga invited, O Lord God, hallelujah, naniniwala kami that day, Father God in heaven, hindi po uulan. Pero nasa inyo po yun. Nasa inyo yun. But we are requesting, O Lord God, in our prayer right now, on that day na maging maganda araw, hindi mainit, hindi malamig, pero maayos po ang panahon sa araw na yun. Patuloy namin dinideklara sa pangalan ni Jesus.
at sa mga kabataan, sa mga teens na nandito. Lord God, dinudulog namin ang mga batang ito, yung kanilang puso at isipan kung paano mo sila kaya magkukumit, O Lord God, sa kanilang ginagawa sa pageantry, sa kanilang tambourines, Father God, hallelujah. Samahan niyo po ang mga batang ito at tawa po yung kanilang pagkakaibigan, Father God, ay buhayin mo muli, O Lord God, bilang isang pamilya. At nawa po, O Lord God, ay sila'y magkabuklod-buklod sa isang espiritu. And even sa lahat, O Lord God, ng mga kabataan at teens na wala na dito, na patuloy namin sinachat, O Lord God, nawa po sa oras na ito, dinudulog namin sa inyo yung kanilang mga magulang. Father God in heaven, in the name of Jesus, sa buhay ni Sister Malu, sa buhay ni Sister Melinda, sa buhay, O Lord God, ng iba pang mga kabataan at teens na wala dito, sa buhay ni Sister Jenny, na may dalawang anak, O Lord God, na naging kasama mo ng mga kabataan dito, O Lord God. Lord, yung mga kabataan yun na nakarinig ng salita mo, ngayon pa lamang, O Lord God, ipuin mo kanilang mga puso. Muling buhay, O Lord God. Buhay ng salita mo sa kanilang mga puso, maging sa kanilang mga magulang. Mag-ibayo ang kapangyarihan ng magulang kaysa sa kapangyarihan ng mga anak. Hindi yung pag sinabi ng bata, ayaw na rin ng magulang. Lord God, hindi. Alam namin na kayo ay mas makapangyarihan. Dinideklara namin sa oras na ito, O Lord God, na kayo kumilos para sa mga batang ito. Mas alam niyo yung kanilang sitwasyon, mas alam niyo yung kanilang kalagayan. At naniniwala kami, O Lord God, that power, kikilos kayo sa buhay ng bawat isa. At kayo din, O Lord God, sa buhay ni Pastor Mapay na siya gagamitin mo sa araw ng bukas. We do believe, Father God, yung revelation ngayon pa lamang sa kanyang isipan, sa kanyang puso. Hallelujah! Ito po ang dadalhin niya sa araw ng bukas sa pulpitong ito. At sa pagbuka ng kanyang mga labi ng lahat ng ito ay nanggagaling sa inyo, maging sa pagkulat ng kanyang kamay, maranasan ang kapangyarihan mo. And we do believe, Father God, hallelujah, ang anak mong ito, more wisdom, more anointing sa araw ng bukas. At patuloy din, O Lord, namin dinudulog na ang pagpapala ay dadaloy sa kanya. Pagpalaan niyo po siya sa buhay ni Pastor Mapay at sa buhay ni Miggy sa araw ng bukas. Father God, hallelujah, na siya magpapaawit, O Lord God. Samahan niyo po siya, maging sa mga backup namin, in the name of Jesus. At higit na lang din namin, O Lord God, ang church ng Brescia, O Lord God. Sa pangunguna ni Pastor Ading, ni Sister Lori, O Lord God, ang mag-asawang ito. Father God, kung paano mo patuloy na pinagpapala ang Brescia, O Lord God. Hallelujah, nawa po ganun din, O Lord God, yung multiplication ng mga flocks sa Brescia. At patuloy, O Lord God, hallelujah, na mas makakita pa sila ng lugar na kanilang pinagpe-pray. Grant their prayers, O Lord God, para dun sa kanilang lokale na kanilang paggaganapan. And even, O Lord God, para sa kanilang anniversary this coming September. We do believe, Father God, na kayong kikilos. You will provide everything na kanilang pangangailangan at kayo mismo ang makikita na kumikilos sa kiyasang ito sa pangalan ni Jesus. At kayo din higit na namin, O Lord God, sa church ng Torino, sa buhay ni Pastor Jericho at ni Pastor Mark, O Lord God, sa lahat ng flocks na nandoon, Father God in heaven, higit na namin, patuloy mong kasihan at samahan ng mga anak mo na narito. At nawa po, O Lord God, yung wisdom na ipagkakaloob mo sa kanila about the inner healing deliverance. Lord God, hallelujah, naway magamit nila doon sa Torino. At patuloy, O Lord God, sa oras din ito, sa aking mga kapatid na narito para sa kanilang mga personal prayer, O Lord God, ang bawat isa sa oras na ito, anuman ang laman ng inyong puso, anuman ang inyong desire and prayer to God, we do believe, Father God, na lahat ng ito ay inyong kasasagutin, Father God. At lahat ng aming prayer sa oras na ito, simula, hallelujah, sa araw na aming ginawa ngayon, sa araw ng bukas, anniversary, and even, O Lord God, yung aming pagpunta sa Roma. Lord, hallelujah, ngayon pa lamang, yung aming sasakyan sa araw ng linggo, alas 6 ng umaga, or 5:30 ng umaga, O Lord God, nawa po, O Lord God, maging maayos yung aming travel from Centrale Milan to Termini Roma, O Lord God. And yung anniversary na 18th anniversary sa Roma, O Lord God, dinudulog namin sa inyo. And even sa ordination ng dalawa naming co-pastors na naroon, naway maging maayos ang lahat ng ito. Kayo po ang kumilos sa lugar ng Roma. Pagpalain niyo po sila.
at nawa po, Lord, at i-provide mo lahat ng pangangailangan nila. Father God, maraming salamat po sa oras nito. Lahat po ng aming dinulog sa oras nito ay silyado ng banal na dugo ni Kristo. At lahat po kami ngayon ay sama-sama ibinibigay muli sa inyo, O Lord, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglalaki sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ating dalawang kamay. Sumaatinawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pakikipisan ng banal na Espiritu. Hahayo tayo at lalabas sa lugar nito, dala-dala ang pagiging tunay na Kristiyano. Maraming salamat at God bless you all. In Jesus' name we pray. Amen.